Nasira ang tubo ng Manila Water sa Makati City matapos tamaan ng naguhukay na kontraktor ng DPWH. 100 household ang apektado. Saksi si Maki Pulido. Sa halip na mapakinabangan, diretso sa drainage ang bumubulwak na tubig mula sa nasirang pipeline ng Manila Water. Tinamaan daw ng naghuhukay na kontraktor ng DPWH ang pipeline sa Chino Roses, Makati bandang alas 11 kagabi. Mula noon, bumubulwak na ang tubig hanggat isara ang valve bandang alauna ng hapon kanina. 2:30 ng hapon, naayos na ang sira sa pipeline at nagkatubig ng muli ang higit 100 service connection. By 1 a.m., our contractor has already begun assessing. Nag-excavate sila, naghuhukay para hanapin yung exact location ng leak. And we also needed time to inform our customers of the incident and the possibility of water service interruption. Kaya 11 a.m. na kami nakapagbawas ng pressure. Nanghihinayang ang pag-asa sa nasayang na tubig lalo na't mabilis ang pagbaba ng water level ng Angat Dam ngayong tag-init. Galing sa Angat Dam ang karamihan ng tubig na lumalabas sa mga gripo sa Metro Manila. Usahan natin na continuous yung pagbaba nito kasi nga wala tayong na-observe o nare-record na pag-ulan within the watershed ng Angat. As of 8 a.m., 184.38 meters ang water level ng Angat. Kinakaya pa sa level na ito ang pagpapatakbo ng hydropower plant, supply para sa irigasyon at tubig sa mga kabahayan. Pero kung bumaba sa 177 meters, tigil na ang supply sa irigasyon at posible na ang rotational water service interruption. Kaya paulit-ulit ang apela ng Pag-asa at DENR na tipirin ang paggamit ng tubig. Ano pa yan last week of July, doon pa lang unti-unting tataas or magre-recurve na yung track ng Angat Dam. Para maiwasan ang ganitong pagsasayang ng tubig, parehong nakikiusap ang Pag-asa at Manila Water sa mga kontraktor. Bago magbutas sa kalsada, makipag-ugnayan muna sa mga water concessionaire para malaman ang pwesto ng mga tubo. Ayon sa Manila Water, sa kada litro ng tubig na dumaraan sa kanilang sistema, 135 milliliters ang nasasayang. Noong 2023, ang kanilang non-revenue water o yung tubig na nawala dahil sa tagas o di kaya'y pagnanakaw, umabot sa 80.59 million cubic meters. Katumbas yan ng mahigit 32,000 Olympic-sized swimming pools. Ang Maynilad naman nasa 42% ang non-revenue water noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isang lalaki ang posibleng kasuhan matapos mavideohan na iwinasiwas ang isang aso sa Pasig. Nasa pangangalaga na ng isang animal welfare group ang aso. Saksi si Jamie Santos. Nahuli kam ang isang kaawa-awang aso habang winawasiwas ng isang lalaki sa Barangay Pineda sa Pasig City noong Lunes, May 6 ng madaling araw. Kwento ng uploader, isang pumapalahaw na aso ang narinig niya noon. Paglabas niya ng kanyang bahay, nakita niyang minamaltrato ang kaawa-awang aso. Sinaway ko dahil nandito sila sa sasakyan ko. Maya-maya, tumakbo yung babae dito. So, hinabol niya yung asawa niya habang kinakaladkad yung aso. Tapos, parang ang dating sa akin ng yung vibes niya ba? Parang tinetreten niya yung asawa niya na, sige, papatayin ko tong aso na to kapag hindi ka bumalik. Hindi raw ito ang unang beses na nasaksihan nilang magkakapit-bahay na sinasaktan ng lalaki ang kanyang mga aso. Na-tsempohan ko lang po talaga nung madaling araw na yun, nahawak ko yung cellphone ko. Actually, doon sila nakatira. Hinahampas niya minsan yung aso sa pader. Naisipan daw niyang i-post ang nasaksihan sa social media account para mailigtas ang mga kaawa-awang aso. Para ito, lesson na to, kung sakasakaling mag-push through yung kaso, mademanda siya, makulong siya. Ayon sa opisyal ng Barangay Pineda, madalas mareklamo ang lalaki dahil sa pananakit. Yun nga lang daw, walang nagtutuloy ng kaso. Mostly po ang reklamo ho dyan, pag nakakainom nga po, ang habol ng kung anong bagay na mahawakan, tsaka minsan may dalang patalim, minsan kung sino yung sinusuntok na demanda na tao. Ilang animal welfare groups ang nagtulong-tulong para i-rescue ang mga aso. Ayon sa barangay, nasa pangangalaga na ng isang animal welfare group ang aso.
Bagaman nailigtas na ito, desidido si 30 na sampahan ng kaso ang lalaki. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dinarayo ngayon ang bagong tayong simbahan sa Aurora dahil po sa breathtaking view. May exciting na pa welcome naman sa island hopping na mga turista sa Samal Island. Makibiyahing saksi kay Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Never a dull moment sa Samal Island. Extra special ang mga nakisaya sa island hopping ng mga turista. Ang mga whale dolphin. Parang nagbalik, parang naging bata ka, but the excitement na nakakita ng ganon. Dalawang klase raw ang whale dolphin sa isla. We have territorial dolphins and we also have migratory dolphins. That means na abundant ang food and then ang water is clean. Kaya para pangalagaan ang mga dolphin, mahigpit ang paalala sa publiko laban sa illegal fishing at pagtatapon ng basura sa dagat. Lipad tayo sa Aurora na may picture-perfect na simbahan. Sa tuktok ng bundok sa bayan ng Dinalungan, matatagpuan ang bagong bukas na St. Joseph the Worker Church. Perfect para sa mga nais magnilay at mag-relax. Soothing to the senses ang overlooking view ng dagat at gubat. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Magpapatuloy ang paghatid ng saya at adventure ni Dingdong Dantes matapos muling pumima ng kontrata sa Kapuso Network. Labis naman ang pasasalamat ng Kapuso Primetime King sa pamunuan ng GMA. Saksi si Nelson Canlas. Kapag tuturo sa akin kung sinong pumatay kay tatay. Actor. Kunin niyo na lahat yan! Director. Host. Sobrang na-miss ko kayo! Reservist. And family man. Tuloy-tuloy ang pag-angat ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. At ngayon, matapos ang 28 taon, tuloy ang tiwala sa isa't isa ni Dingdong at ng Kapuso Network. Katunayan, tinaguri ang Dingdong Dantes Kapuso Day ngayong araw bilang pagdiriwang ng muling pagpirma ni Dingdong ng kontrata sa GMA. Kasama niyang pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, SVP for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at manager ni Dong na si PPL Entertainment President and CEO Perry Lansigan. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Si Dingdong pataas pa. Kaya Dingdong, maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. Thank you. We see there is more than much further that he can still go. So when we see a situation like 28 years, parang we're doing something well, we're doing something right. Patuloy ang relationship, ang strengthening ng kaisahan with talents. Si Dingdong is a well-rounded actor. No one can contest that he's the best host that we have in the Philippines now. That's why he's admired by many, even his colleagues, is because after all these years, he has continued to be of value and to add value to himself. And very proud na tayo sa network sa GMA is part of that effort and that journey. Present din sa contract renewal sina Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group Diesel G. Maralag, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of Integrated News, Synergy and Regional TV Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista. First Vice President for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Baldelion. At iba pang opisyal ng Kapuso Network. Well, hindi lang siya one of the most bankable actors, but he's
undeniably one of the most loyal. Kaya mahal na mahal namin si Ding Dong and we're very happy na talagang he remains a kapuso. Sa panibagong chapter ng Nagbigay din ng pagbati ang maraming kapuso na umiidolo at mga nakatrabaho ni Ding Dong, kabilang siyempre ang kanyang misis na si Marian Rivera. To GMA's Primetime King and of course the Box Office King, congratulations sa iyong mahal sa iyong renewal sa GMA. Nako, for sure, marami na naman kaming aabang magaganda mong gagawin. Kaya naman, congratulations sa iyo and we are very, very proud of you. We love you so much. Sa huli, nagpasalamat si Ding Dong sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya sa Kapuso Network. Ito, tinitignan ko siya bilang isang milestone, isang bagong chapter ulit. Bagong bukas na, nagbukas na naman ng pintuan para sa akin, new set of opportunities, and masaya ako na binibigyan pa rin nila ako ng opportunity at pagkakataon na gawin yung gusto kong gawin. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.